Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Attorney Renan, alam na ang tinatago ni Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Pinagsospetsahan ni Attorney Renan ang sarili niyang kliyente na si Eira matapos ngang mabalitaan ni Attorney Renan ang nangyari kay Lilet sa loob ng kulungan. Si Eira lang raw ang may motibo na gawin yon kay Lilet dahil si Eira lang ang huling nagbanta sa buhay nitong si Lilet. Wala raw kinalaman si Eira sa nangyari kay Lilet. Sinabi lang raw ni Eira na gusto niyang mamatay si Lilet pero wishful lang raw ang lahat ng iyon. Hindi naniniwala si Attorney Renan kay Eira. Malakas ang kutob ni Attorney Renan na may kinalaman si Eira sa pagkakasaksak kay Lilet. Kaya binalaan agad ni Attorney Renan si Eira na wag raw gagawa ng mga bagay na ikasisira ng pangalan ni Attorney Renan dahil sinasakripisyo ni Attorney Renan ang pangalan niya at karir niya para lang mabigyan ng hustisya si Attorney Meredith. Sa ospital, binisita agad ni Kurt si Lilet matapos malaman ang nangyaring riot sa kulungan at ang balita na dinala si Lilet sa ospital dahil sa nasaksak si Lilet. Agad kinamusta ni Kurt kung ano na ang lagay ni Lilet. Sinabi ni Lilet na okay lang raw siya at mabuti na lang at hindi naging malala ang natamo niyang saksak. Binalita ni Kurt na tuluyan nang namatay ang mayora na nagtangka sa buhay ni Lilet, kaya wala nang gagawa ng masama kay Lilet. At ayon rin sa investigasyon at sa mga nakausap ng mga pulis sa loob ng kulungan, wala raw ibang nag-utos kay Ada para gumawa ng masama kay Lilet. Si Ada lang raw mismo ang gustong patayin si Lilet. Nagtataka si Lilet. Alam ni Lilet at nararamdaman ni Lilet na may tao sa likod ng pananaksak sa kanya. Samantala, dinalaw na nila Tinang Ses si Lilet sa ospital. Nawala na ang pag-aalala ni Tinang Ses na nalaman na ligtas na si Lilet. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip nila kung bakit bigla na lang sinaksak si Lilet. Samantalang ang sabi sa kanya ni Lilet ay okay lang naman siya sa loob ng kulungan at marami siyang kaibigan. Sunod naman na dumalaw sa kulungan si Eira. Kahit pinagsabihan na siya ni Attorney Renan na wag nang gagawa ng kahit na anong bagay na against sa kapagkakasunduan nila ay tumuloy pa rin si Eira. Gigil na gigil kasi si Eira na makulong na si Lilet na parang may tinatago na ayaw malaman ni Lilet. Kaya pursigido siya na mapakulong si Lilet. Pagdating ni Eira sa ospital, akala ni Lilet na okay na sila ni Eira. Pero nagkamali pala si Lilet. Nagpunta lang pala si Eira sa ospital para sabihan si Lilet na sana ay namatay na lang siya ng tuluyan para wala ng problema pa si Eira. Dahil si Lilet lang naman raw ang problema ni Eira. Sinubukang sabihin ni Lilet kay Eira na wag naman siyang pagbintangan ni Eira dahil alam ni Eira kung ano ang ugali ni Lilet. Magtulungan na lang raw silang dalawa para makuha ang hustisya para kay Attorney Meredith. Sa galit ni Eira ay nasaktan niya si Lilet. Naabutan ni Kurt na sinasaktan ni Eira si Lilet kaya nagalit si Kurt. Nilayo ni Kurt si Eira kay Lilet. Sinigawan ni Kurt si Eira na wag sasaktan si Lilet. Nagimbal si Lilet. Ramdam na ramdam ni Lilet ang galit ni Kurt kay Eira. Dagdag pa ni Kurt na humaharap ngayon si Kurt kay Eira bilang kaibigan ni Lilet at lalong-lalo na bilang abogado ni Lilet. Mas lalong nagimbal si Eira nang malaman na tutulungan ni Kurt si Lilet na ipagtanggol ang sarili sa korte. Mas pinipili pa raw ni Kurt na talikuran ang Keystone. Pinaglaban ni Kurt na sasamahan niya si Lilet sa hirap at ginhawa dahil alam ni Kurt na walang kasalanan ang kaibigan niyang si Lilet. Sinabihan ni Eira si Lilet at Kurt na good luck na lang sa kanila dahil sisiguraduhin ni Eira na makukulong si Lilet at magsisisi si Kurt na kumampi siya kay Lilet. Fast forward, araw ng paglilitis, kasama na ni Lilet si Kurt na humarap sa korte. Matapang na pinagtanggol ni Kurt si Lilet
Nang isalang na ang witness na si Evelyn sa witness stand, ay kinabahan si Evelyn. Nanginginig si Evelyn habang tinatanong siya ni Atty. Renan. Pinaturo ni Atty. Renan kay Evelyn kung sino ang nakita niya na walang awang pumukpok ng ulo ni Atty. Meredith. Nagdadalawang isip si Evelyn na ituro si Lilet, pero kalaunan ay napilitan siyang ituro si Lilet. Iniisip ni Evelyn ang banta sa kanya ng taong nag-utos sa kanya para idiin si Lilet. Kaya walang nagawa si Evelyn kundi magsinungaling sa harap ng korte at idiin si Lilet sa kasalanang hindi naman niya nagawa. Hindi napigilan ni Tinang Ses na mag-react sa panunuro ni Evelyn kay Lilet. Kaya nagwala si Tinang Ses at nagsabi na hindi mamamatay tao ang anak-anakan kong si Lilet. Inawat ni Ramir at Kurt si Tinang Ses at pinatigil sa pagwawala dahil maaagrabyado lang lalo si Lilet kapag pinagpatuloy ni Tinang Ses ang pagwawala niya sa korte. Kaya nanahimik na lang si Tinang Ses habang umiiyak. Pagtapos ni Atty. Renan na tanungin si Evelyn, si Lilet naman ang sumunod na nagtanong kay Evelyn. Ginisa ni Lilet si Evelyn na halos wala na itong maisagot kay Lilet. Utal na sumagot si Evelyn sa lahat ng katanungan ni Lilet sa kanya. Napaghahalataan na may tinatago at nagsisinungaling lang sa korte si Evelyn. Pinaglaban din ni Kurt ang karapatan ni Lilet na mag-bail dahil hindi pa naman raw matatawag na kriminal si Lilet dahil kulang ang ebidensya na iniharap nila sa korte. Sa kapilang panig naman ay hindi sila pumapayag na payagang makapag-bail si Lilet habang nililitis ang kaso sa korte. Kaya naman nagkasagutan ang dalawang panig. Nagkaroon ng mainit-init na laban sa pagitan ng dalawang panig at sa dalawang attorney na si Kurt at si Atty. Renan. Kalauna naman ay pinayagan o napapayag rin ang korte na i-grant ang request nila Kurt na makapag-bail itong si Lilet dahil sa sitwasyon at kalagayan ni Lilet. Masayang-masaya itong si Tinang Ses na grinant ang gusto o request nila Lilet na makapag-bail itong si Lilet sa korte. Sa wakas raw ay makakasama na ulit ni Tinang Ses ang anak-anakan na si Lilet at hindi na siya mag-aalala kung ano man ang ginagawa ni Lilet sa kanila. Samantalang si Eira nga ay inis na inis dahil sa naging desisyon ng korte na pumayag na mag-bail itong si Lilet. Hindi akalain naman ni Atty. Renan na igagrant ang request nitong sila Lilet. Ngunit wala na ngang magagawa si Atty. Renan kundi ang tanggapin ang desisyon ng korte. Pagpapatuloy pa kaya ni Atty. Renan na kalabanin si Lilet ngayong alam na niya ang tunay na ugali ni Eira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.